Eto na pala yung huling beses na makikita natin na sobrang sigla at sobrang takaw ni Milim kasi sa isang iglap lang na maalam siya bigla. So ayun nga mga Lodi, medyo hindi maganda yung balita natin ngayon kasi sobrang biglaan talaga. Si Velgrint, etong si Veldora, tsaka etong si Liit na lang yung dragon natin. So far, goods naman silang tatlo, walang problema, malakas pa rin kumain. Kaso nga lang, etong nasa kabilang enclosure si Milim, wala na. So kung naaalala nyo yung upload natin kay Milim 4 days ago, napakasigla niya, di ba? Talagang walang problema, wala akong nakikitang sign ng panghihina, mga ganon. Kumakaway pa nga sa camera di ba? So kahapon may video ko ni Veldora, ni Milim, tsaka ni Liit na trip-trip na video lang, yung hindi talaga pang post, kumbaga pang memories lang. Nakakatawa kasi pag kumakaway sila kada nakikita nila si Veldora, kumbaga sinasabi nila tropa mo kami, hindi kami kaaway o pagkain. Yun pala, ito na yung magiging huling kaway ni Milim sa akin po siya. Makalipas ang ilang oras lang, wala na si Milim. Ano nangyari? Bakit sa loob ng ilang oras lang yung napakasiglang dragon nawala na? So pakita ko lang sa inyo yung usual kong ginagawa tuwing tanghali. Ito time check, 3 PM ngayong Sunday. Kung mapapansin nyo, gumagapang na yung araw papasok sa bahay kasi bumababa na siya di ba? So ang nangyayari, pumapasok siya dito sa enclosure ni Milim. Tapos meron pang heat bulb sa loob ng enclosure yan, di ba? Though screen top naman to, hindi siya masyado makukulob. Pero kasi syempre, nagiging doble na yung source ng init sa kanya. Plus summer pa, talaga namang napakainit. Kaya ang ginagawa ko, pinapatay ko yung dalawang ilaw na to. Hindi lang yung heat bulb. Pati UVB, pinapatay ko na yan. Kasi pinapasok na siya ng araw di ba? So pwede na yon, tsaka pahapon na rin naman. Ito namang enclosure ni Liit, di pinapasok ng araw. Pero pinapatay ko pa rin yung heat bulb niya. Tapos ang tinitira ko lang yung UVB. Ayan, ganyan. Same sa ibang dragon. So balik tayo sa enclosure ni Milim. Pag pumata ang alas 4, alas 5, kinakain ng araw tong kalahati ng enclosure. Kaya ang nangyayari, dito siya nagtatago sa cool spot niya. Dito sa ilalim ng driftwood o kaya dun sa sulok o kaya minsan dito sa taas. Basta yung spot na to, dito siya nagko-cool down. Then kahapon, naging irresponsible tayo. Hindi ko napatay yung ilaw. Ang nangyari, doble-doble yung init sa enclosure. Ayun. Isang araw ka naging irresponsible o nagkamali, antindi naman ang kapalit. Biruin mong pinakain mo pa ng tanghali, pagbalik mo ng hapon, wala na. Nag-overheat si Milim. Talaga naman nakakabigla at nakakainis din at the same time kasi alam mo kasalanan mo yun Sinubukan ko pa siya i-pump tsaka i-soak pero wala talaga, isang lesson learned na malala yung nangyari. Kaya ako napapanood nyo tong video na to, check temp nyo na rin mga enclosure ng bearded dragon nyo. Mapa indoors o outdoors man yan, lalo ngayong summer napakainit. Anyways, yun lang din naman, first time ko mawala ng bearded dragon kaya in-update ko na din kayo kasi alam ko hanapin nyo to At the same time, para hindi nyo na rin magaya yung pagkakamali natin, di ba? So nakakalungkot man, wala tayong magagawa kundi mag-move on at mas maging responsableng keeper, okay? Yan na lang muna at paalam na lang din kay Milim. Bye-bye.